Ka-Express, na-confirma na ang isa sa pinaka-inaabangang games ng Gilas Pilipinas sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang unang game ni Kai Sotto kasama ang national team kontra New Zealand sa February 26, 2026 sa Mall of Asia Arena. Ito ang unang pagkakataon sa qualifiers na muling makikita ang pinakamataas na big man ng Pilipinas sa aktwal na laro matapos ang kanyang recovery at pagbabalik sa competitive action. Kaya ang excitement at expectation ay mataas sa basketball community sa bansa at sa buong rehiyon. Well, hindi biro ang dating record ng Gilas laban sa New Zealand. Matagal na panahon na ang Pilipinas ay nahirapan sa 12 block sa magkabilang FIBA tournament at madalas ay nananalo ang New Zealand sa mga nakaraang encounter bago pa man pumasok ang bagong henerasyon ng Gilas. Ang kahalagahan ng pagbabalik ni Kai ay hindi lang dahil sa kanyang taas at athleticism, kundi dahil sa epekto niya sa mismong taktika na ginagampanan ng kupunan, lalo na sa depensa at rebounding na matagal nang kulang sa lineup ng Gilas tuwing makakaharap ang physical na team tulad ng New Zealand. May history na ring pagharap ang dalawang kupunan sa qualifiers, kabilang ang historic win ng Gilas noong 2024 sa FIBA Asia Cup Qualifiers, na kung saan nanalo ang Gilas kontra New Zealand sa home court sa Pasay City. Isang panalo na nagbigay ng bagong pananaw na kaya pala ng Pilipinas na talunin ang 12 block sa FIBA competition. At sa larong yon, si Kai ang isa sa standout performers na nagtala ng mga puntos, rebounds at assist na nagpamalas ng kanyang kakayahang makaapekto sa magkabilang dulo ng court. Ang laban sa New Zealand ay hindi lang deklarasyon ng pagbabalik ni Kai, kundi isang pagkakataon para ipakita ang totoong lakas ng bagong Gilas na may mas balancing lineup at mas matured ang sistema. Dala ng bagong coaching at mas mataas na preparasyon, inaasahan na mas magiging aggressive at mas organisado ang Gilas sa opensa at depensa. Sa harap mismo ng home crowd sa MOA Arena, asahan ang mas matinding energy at pressure na ipapakita ng Gilas mula sa simula ng laro. Para sa Gilas, ang unang game ni Kai Sotto laban sa New Zealand ay hindi lamang isang fixture sa kalendar, ito ay isang statement game. Ang kanyang pagbabalik ay nagsilbing inspirasyon sa mga kakampi at sa buong bansa na may panibagong pangarap at pananabik na makipagsabayan sa mga pinakamalakas sa Asia at Oceania. Samantala para sa New Zealand, ang pagharap sa isang kompletong Gilas na may malakas na big presence ay isang pagkakataon rin para sukatin ang kanilang sariling antas matapos ang mga nakaraang laban kung saan nagpakita ng dominance. Sa February 26, asahan ang isa sa pinaka-inaabangang laban sa qualifiers, isang direktang bakbakan kung saan muling susukatin ang totoong lakas ng Gilas kasama ang pagbabalik ni Kai. Well, hindi haka-haka, hindi na projection, at lalong hindi na hype. Nangyari na noong November 21 sa SM Mall of Asia Arena, tuluyang binasag ng Gilas ang matagal na bangungot laban sa New Zealand matapos manalo ng 93-89 sa second window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Matapos ang apat na sunod-sunod na pagkatalo kontra Tall Blacks, sa wakas ay nag-breakthrough ang Gilas at sa gabing yon, malinaw kung sino ang sentro ng pagbabago, si Kai Sotto, katuwang si Justin Brownlee. Ang panalong yon ay hindi simpleng panalo sa group stage. Ito ang larong naglagay sa Gilas sa solo lead ng Group B na may perfectong 3-0 record, habang ibinigay sa New Zealand ang world number 22 ang una nilang talo upang bumagsak sa 2-1. Sa harap ng home crowd sa MOA Arena, hindi lang panalo ang nakuha ng Gilas, statement win ito laban sa isa sa pinakamalalakas na koponan sa Oceania. Mula umpisa pa lang, ramdam na iba na ang presensya ni Kai. Hindi ito ang dating Gilas na hirap sa loob laban sa mas physical at mas matatangkad na kalaban. Sa bawat possession ng New Zealand, naroon si Kai bilang deterrent. Binago niya ang flow ng opensa ng 12 blocks. Mas maraming forced jump shots, mas counting easy basket sa paint, at mas maraming possessions na nauwi sa alanganing tira. Ang epekto niya sa depensa ay hindi lang nasusukat sa blocks, kundi sa takot at pag-alinlangan ng kalaban tuwing papasok sa loob. Sa opensa naman, naging malinaw kung bakit napakahalaga ni Kai sa sistema ng Gilas. Kapag iniwan siya ng bantay, automatic ang puntos. Kapag dinoble, bukas si Justin Brownlee at ang mga shooters,
Ang resulta, nahila palabas ang depensa ng New Zealand, nabuksan ang driving lanes at mas naging balanse ang opensa ng Pilipinas. Hindi na one-dimensional ang atake ng Gilas at malaking bahagi nito ay ang gravity ni Kai sa loob. Parehong nagtala ng double-double sina Justin Brownlee at Kai, patunay ng kontrol ng Gilas sa loob at sa rebounding battle. Isa ito sa mga aspeto na matagal ng kahinaan ng Gilas laban sa Oceania teams. Pero sa larong ito, hindi lang nakipagsabayan ng Gilas, sila ang mas agresibo, mas disiplinado at mas matatag sa ilalim. Kada rebound ni Kai ay parang maliit na panalo dahil pinipigilan nila ang second chance points ng Tall Blacks. At habang papasok ang fourth quarter, kitang-kita ang maturity ng laro ni Kai. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagpilit. Sa halip, ginamit niya ang tamang positioning, tamang pasa at tamang decision making. Sa mga crucial moments, hindi lang siya scorer, anchor siya ng buong kupunan. At sa huli, nang tumunog ang final buzzer, malinaw ang mensahe, kaya na ng Gilas talunin ang New Zealand kapag kompleto at may leader sa loob. Ito ang konteksto kung bakit napakabigat ng kumpirmadong unang laro ni Kai kontra New Zealand. Hindi ito basta rematch, ito ay pagbabalik sa eksaktong laban kung saan napatunayan ng Gilas at ni Kai na kaya ng baguhin ng Gilas ang hierarchy laban sa Oceania. Ang panalo ng Gilas kontra New Zealand ay hindi isolated event. Hindi ito one-night miracle o simpleng swerte sa bahay. Kung titingnan ng mas malalim, ang 93-89 victory noong November 21 ay nagsilbing blueprint kung paano kayang talunin ng Gilas ang mga mas physical, mas sanay at mas mataas na rank na kupunan tulad ng Tall Blacks at sa sentrong yon, andoon pa rin si Kai. Sa loob ng apat na naunang pagkatalo ng Gilas laban sa New Zealand, isa ang malinaw na problema, walang consistent anterior presence na kayang tumagal sa 40 minutes. Laging naubos sa foul trouble, laging napapagod o laging na-depower ng physicality ng Tall Blacks. Pero sa larong ito, iba ang kwento. Buong laro, present si Kai, hindi lang sa highlights, kundi sa bawat possession na may saysay. Iyon ang malaking kaibahan. Ang coaching staff ng Gilas ay malinaw ang ginawa. Ginamit si Kai hindi lang bilang finisher, kundi bilang hub ng opensa at depensa. Sa half-court sets, nagsimula ang galaw sa loob. Kapag may double team, automatic ang kick-out. Kapag single coverage, pinarusahan. At dahil dito, napilitan ang New Zealand na mag-adjust. At sa adjustment na yon, nagkaroon ng openings ang Gilas. Ito ang klase ng structural advantage na bihirang-bihira noon laban sa mga Oceania teams. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.